Alam na natin na may sindikato na magnanakaw sa gobyerno. At yan, hindi lang po pera ang hawak nila, no? Pati po kapangyarihan. Pinakamalaki pong pagkakamali ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya wala na pong epekto yung pagre-resign ni Martin Romualdez. Galit pa rin po mga tao, tignan nyo, hindi pa rin tumitigil sa kararali. Ano na lang yan eh. Gusto nyo na lang i-divert yung mga tao na nag-resign na, ano pa iangal nyo? Pananagutan. Yan po ang gusto ng tao. Ngayon, lalo nyong ginalit, alam nyo po, bakit po importante na sabihin natin yung pagkakatalaga kay Tuta Soto, ito na po yung, kumbaga yung hibla, huling hibla. Bakit po? Yung House of Representatives, alam na natin yan eh. Diba? Wala po tayong maaasahan dyan. Nagtataka nga tayo bakit may nag-iimbestiga pa sila eh. Alam na po ng mga tao na ang investigasyon sa House of Representatives ay papunta po yan sa mga Duterte. Parang hindi naman natin kilala yung mga congressman. Yung mas galit na galit pala, ito lang po yung na-realize natin. No? Kayo pong mga, kung sino man ay nag-iimbestiga, tignan nyo lang po kung sino yung mas galit na galit kay BP Sara. Tsak po yan yung mas malaki po ang itinatago. No? Mas malaki po ang itinatago niyan. Ano po ang punto ko rito? Ang punto ko po rito, nagkaroon po ng pag-asa eh. Sino man po yung nagpapatakbo ng sindikato, nagkaroon po ng pag-asa yung mga Pilipino, no, na makinig dito po sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta. Hindi ko po idinideny na ako ay tagahanga ni Marcoleta kasi talaga namang kahanga-hanga eh. Biruin niyo po, sabi ko paulit-ulit, isang senador lang pala ang babago. Isang senador lang pala ang babago ng pagtingin sa Senado. Wala na pong, ang tingin po natin sa Senado, talagang sunod-sunuran lang yan sa House of Representatives. Sunod-sunuran lang po yan kay Martin. Pero nabago po yan nung nagsimula po mag-imbestiga itong si Marcoleta. No? Aminin nyo man at hindi, si Marcoleta po, yung kumbaga isa sa mga tao na nagbigay ng pag-asa sa atin na meron pa pala tayong aasahan sa Senado. Pangatlo pa lang po. Pangatlo pa lang parang, alam mo yung hustisya, parang makakamit na natin. Kasi ang gusto lang naman natin eh, ang kagustuhan na lang naman talaga natin maintindihan eh. O malaman natin kung sino talaga yung mga sindikato na mga magnanakaw sa gobyerno eh. Pero pinagkait nyo po yun. No? Yung kaisa-isang pag-asa ng mga tao na kahit papano matukoy man lang namin, makilala man lang namin yung mga mastermind ng mga mandurugas. Pinagkait nyo pa yan nung pinaupo nyo si Tito Soto at ang unang sinibak. Alam na po natin na ang una, wala naman po kami pakialam sa ibang sa ibang mga committee. Kita nyo po, balita ngayon, pinagpapalitan yung mga committee chairman. Wala po kami pakialam. Dati na yung may mga committee chairman yan. Dati na yung, ito po magtapatan tayo dyan sa Senado. Dati na yung mga senador. Dati na po yung mga committee na yan. Wala po kami pakialam dahil wala naman kami nahihitar yan. Pero nagkaroon lang po kami ng pag-asa na baka may mahihitar na tayo finally sa Senado. Kasi, eto na nga, no? Nakakakita tayo ng liwanag kahit papano. Tapos, kung ang ginawa nyo sana ng gobyerno natin, hinayaan lang po si Marcoleta, hindi, ang dami pang pautot eh. Magtatayo pa ng komisyon, Tama naman si BBM. Tama ka, Mr. President eh. Saan ka tumama? Tama ka na, ikaw talaga nagpasimula ng galit na yan nung pinakita mo mismo yung mga ghost project, etc. Pero hanggang doon ka lang sa pakita eh. Kung hinayaan mo na lang sana si Marcoleta na gampanan yung kanyang trabaho, actually, lumalabas ka pang ang hero eh. Yun nga yung kinatatakot ko eh. Sabi ko, walang iya. Dahil pa kay Marcoleta, mukhang lalabas pa na bayani si BBM eh. Dahil pwede na nila palabasin na kaya nag-imbestiga si Marcoleta dahil yun yung panawagan ni BBM, imbestigahan. Pwede nyo nang i-claim yun na tagumpay ninyo eh. Di ba? Pwede nyo pang sabihin na tagumpay yan dahil meron kayong isumbong sa Pangulo. Yung isumbong sa Pangulo ang dahilan kaya nyo natuklasan na may mga ghost project. Yung ghost project, yan yung pinagmulan ng investigasyon ni Marcoleta. Pwede nyo nga i-claim yun eh. Pero dahil nanaig yung kagustuhan ng mga magna, yung sindikato ng mga magnanakaw sa gobyerno, una nilang gustong mawala sa kanilang landa si Marcoleta, lalo po nagalit yung mga tao kasi wala na kaming aasahan eh. Kahit na gaano kagaling si Soto na mag-imbestiga, kahit na gaano kagaling si Magalong, kahit gaano katapat si Magalong, iba po yung nakita na namin, naroon na kami sa pagtukoy. Eto na yung mga mastermind ng mga magna sa gobyerno. Tapos biglang, tanggalin ka na. Tapos sinisiraan nyo na lang si Marcoleta na nakatanggap sa mga diskaya. Wala na po, hindi nyo na po mababalik, nakabaon na po sa amin.
Hindi nyo po kayang pangatwiranan na yung mga Diskaya at saka yung DPWH ang pinakautak. No? Isa lang po sa mga kontraktor ang Diskaya. Kung gaano po kabigat yung kasalanan ng Diskaya, ganun din po kabigat yung kasalanan ng mga ibang kontraktor. Imagine, ang dami naman palang nagpapatakbo na yan. Ang dami naman pong anong tawag doon? Most guilty. Kaya nga most guilty. Balik lang po tayo sa sinabi ni BP Sara. Kung sino po yung may control ng budget. At yun na po, tumbok na po, papunta na po ron. May nagtuturo na. Yung nagtuturo ngayon, yung nagturo. Kaya nga po siya, anong tawag doon? Kaya nga reliable dahil kasama siya ron. Hindi niya po dinideny na wala siyang kasalanan. In fact, sabi niya, napipilitan lang siya. Di ba yung Diskaya? Hindi ko po pinagtatanggol yan mga Diskaya na yan. Kaya lang, ganun talaga yung susi. Lahat po ng kriminal, malalaking sindikato, ang pangunahing susi po dyan, yung mga bumaliktad na miyembro ng sindikato. Ano po pagkakaiba nito sa flood control syndicate? Tandaan po ninyo, hindi lang po flood control yung malalantad sa atin. Ang dami pa po yan, sang katutak pa po yan. Kaya yung pagtatalagan ninyo kay Soto, yun na po, bumigay ng tao, wala na po tayong aasahan sa gobyerno na to. Isa-isa namin pag-asa, tinanggal pa.